Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, oktaba ng Pasko, pinagdiriwang natin unang araw ng taon, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitasan. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tinagubilina ng Panginoon si Moises na ituro kina Aaron at sa kanyang mga anak ang paraan ng pagbabasbas sa kanyang bayang hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, nawa ay kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagdebendisyon sa Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa salmong tugunan ating pong itutugon, kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Tayo pong lahat, kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, ay iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Nawa ay purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin ay iyong pinagpala, nawa ay igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pagsapit ng takdang panahon upang palayain ang lahat at ipagkaloob din niya ang espiritu ng kanyang anak upang matawag natin siyang Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang mga anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kung hindi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isinasalaysay ng mabuting balita ang pagdalaw ng mga pastol sa kasisilang pa lamang na sanggol at kung paano lahat sila ay namangha sa mga pangyayari na nagdala naman sa kanila sa pagpupuri sa Diyos sa mga dakilan niyang ginawa. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig at nakita nila ayon sa ibinalita ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. We are starting this year right. We are gathered in this church, we are gathered in this parish, at tayo ay humihingi ng awa at pagpapala, hindi sa kung saan-saan, hindi kung kani-kanino, humihingi tayo ng awa, pagpapala sa ating Panginoong Diyos. At yan ang ating responsorial psalm. Ulit-ulit tayo'y sumasamo, kaawaan tayo, at pagpalain ng Panginoong mahal. And again, that we ask this year, 2026. Sa awa ng Diyos, itaguyod tayo ng Panginoon. Sa awa ng Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon. Kapag New Year, talagang ang pinag-uusapan, pagpapala, blessings. In our first reading from the book of Numbers, narinig natin ang bilin ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Kapag kayo ay magbebendisyon, gantong sabihin ninyo, pagpalain kayo ng Panginoon, lingapin, subaybayan, protektahan, at bigyan ng kapayapaan. Napakagandang priestly blessing na matatanggap ng mga tao. Ang paglingap, proteksyon, kapayapaan ay nanggagaling lahat sa Panginoon. But for the sake of this reflection, gusto ko sanang kunin ang English equivalent ng ating first reading. At doon po tayo magnilay. According to the book of Numbers, ito ho yung blessing sa Ingles. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. I would like to emphasize the second line. May the Lord shine His face upon you. Hindi kasi nakuha sa Tagalog translation yun eh. Pero kapag ni-literal translation mo, ipakita ng Diyos ang kanyang muka. At hindi lang basta ipakita, mangiti ang Diyos sa pagpapakita niya ng kanyang muka sa iyo. You know, iyan ang aim natin ngayong 2026. Makita natin ang muka ng Diyos. At hindi lang makita ang muka, mangiti ang Diyos sa atin. Paano ba mangingiti ang Diyos sa atin? Kapag ngayong taong ito, nagsusumikap tayong magpakabanal, nagsusumikap tayong magpakabuti, hindi ba't kapag New Year, ang dami namin nating resolution? Sana wag lang magpapayat, sana wag lang simulan ang diet, sana kasama din sa resolution, pagbabagong buhay.
Ang mga tao pa naman, pag New Year, gusto maraming bago sa kanya. Bagong look, bagong damit, bagong sapatos siguro, pero wag lang panay externals. Sana yung pagbabagong buhay ay nagagawa rin. Kapag bagong taon, lagi ko naaalala, nung ako'y nakadestino sa ibang parokya, may nablesan ako na salon. At yun ay magbabagong taon din. At sa salon, ang dami-daming nakapila. Tapos napansin ko, nakalagay sa may pintuan ng salon, may karatula, papasok kang pangit, lalabas kang kaakit-akit. Ang ganda nung slogan niya, no? Papasok kang pangit, lalabas kang kaakit-akit. Nagdalawang isip ako, papasok ako. Pero ang dami-daming nakapila. Ang dami-daming gustong magpagupit doon sa salon. Sabi ko, ang tao talaga, magbabagong taon noon, gusto may bago sa kanya. Pero panlabas, huwag nating kakalimutan yung panloob na pagbabago. Paano ipapakita ng Diyos ang kanyang muka at siya'y ngingiti kapag nagbabagong buhay? You know, in our everyday, ordinary human relationships, we only show our face to people we like. We only show our face to people we love. Nagpapakita lang tayo ng muka sa gusto natin. Ipinapakita lang natin ang muka natin sa mga taong gusto nating makita at makausap. Sapagkat yung mga taong ayaw mong makita, pinagtataguan mo. Yung mga taong ayaw mong makita, hindi ka nila madapuli. And worse, kung ang Panginoon ay ngumingiti, yung mga taong ayaw nating makita, kapag nakita natin, hindi mo naman nginingitian. Sinusungitan mo, tinatarayan, tinataasan ng noo, sapagat ayaw natin silang makita. My dear brothers and sisters, our prayer, may the face of the Lord shine upon you. Ipakita ng Diyos ang kanyang muka. Dahil nagsusumikap tayong magbagong buhay. Kapag may ginawa tayong kalokohan, kapag may ginawa tayong hindi tama, kapag may ginawa tayong kasamaan, ang linya ng mga tao, wala akong mukang ihaharap. Di ba't yan ang linyahan natin? Kapag may ginawa kang kabalbalan, wala akong mukang maiharap. At kapag nanonood kayo ng mga balita, pag ang mga balita ay tungkol sa krimen, raid, anong unang tinatakpan? Muka. Kapag may ni-raid, anong ginagawa ng mga ni-raid? Nakayuko. Ayaw ipakita ang muka. Sinasakluban ng tuwalya. Ayaw ipakita ang muka. O kaya kapag ini-interview ang suspect, anong ginagawa sa muka? Naka-blurred, ayaw ipakita ang muka. Kapag may ginagawang masama, hindi ipinapakita ang muka. Sana ngayong 2026, kung nais ng Diyos na makita niya ang ating mga muka, gumawa tayo ng tama. Sapagat kapag gumagawa tayo ng hindi mainam, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, kapag gumagawa tayo ng hindi maganda, nakayuko tayo at sasabihin natin sa Kanya, wala akong mukhang ihaharap. Kung meron mang taong pinaka-blessed sa lahat, yan ay ang mahal na Birheng Maria, whose feast we celebrate today as Mother of God. Kapag January 1, yan ang ating pinagdiriwang, si Maria bilang ina ng Diyos. At ang ating gospel mula kay St. Luke, sila ay nasa sabsaban pa rin. At sino ba ang unang nakakita sa mukha ng Diyos? Si Jose at ang kanyang inang si Maria.
Napakapalad ni Mama Mary sabagat ilang beses niyang nakita ang muka ng Diyos. At hindi lang niya nakita, dahil bata si Jesus, ilang beses niyang nakita ang pagngiti ng batang Jesus. Tunay na pinagpala sa babaeng lahat. My dear brothers and sisters, ito ang pinaka-importanteng title ni Maria, Mother of God. Not Our Lady of Fatima, not Our Lady of Manawag, not Our Lady of La Salette, not Our Lady of Perpetual Help. This is her most important title, Mother of God. She is respected, she is honored today precisely because she is Mother of God. Kung hindi naman siya ina ng Diyos, ba't paparangalan? Kung hindi naman siya ina ng Diyos, bakit bibigyan ng respeto? Pero dahil siya'y nanay ng Diyos, ina ng Panginoon, we honor her today. Pinagpala sa babaeng lahat, nakita niya ang muka ng Diyos. Siguro tatanungin ninyo, Father, kanina pa natin pinag-uusapan na makita ang muka ng Diyos. Saan ba namin makikita ang mukha ng Diyos? Nag-e-expect ba kayo ng apparition? Hindi mangyayari yan. Yung magpapakita sa inyo at sasabihin, ako ang Panginoon, hindi. Saint Paul, in our second reading today, in his letter to the Galatians, reminded us of our identity. And what is our identity? We are children of God. Kaya nga may karapatan tayong tumawag sa Diyos, Ama, Ama ko. Lahat tayo ay magkakapatid kay Kristo. Lahat tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. At kung lahat tayo ay magkakapatid sa pananampalataya, saan ko makikita ang mukha ng Diyos? Mahirap man unawain at mahirap man paniwalaan, makikita ko ang mukha ng Diyos sa aking kapwa. Kapag tumingin-tingin ako sa aking paligid, sa aking mga katabi, sa aking nasa likuran, iyan ang muka ng Diyos. Sana ho, ngayong bagong taon, ang muka ng mga taong inaasahan natin, lagi nating nakikita. At hindi lang natin makita, ngitian tayo ng mga taong inaasahan natin. Sana sa mga taong inaasahan natin na tutulong sa atin, they will always be present for us. At tayo rin naman, sana yung presensya natin, yung muka natin, makita rin ng mga taong nangangailangan sa atin. Huwag naman kayong mahirap hanapin. Huwag kayong mahirap madapuli. At huwag kayong nagtatago. Ang may kriminal lang, ang walang mukhang maihaharap. Yung nanluluko lang, ang walang mukhang maihaharap. Ngayon, kung tayo'y para sa mga taong mahalaga sa atin, then we show our faces to them. My dear brothers and sisters, as we start the year 2026, ipakita ng Diyos ang kanyang muka at ngitian tayo. And our prayer, according to our first reading, may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you. May the good Lord look kindly upon you and give you peace. Amen. Magsitayo tayo, ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit,
naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mangmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng tao at mga pamilya ay magtatamo ng tunay at panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magsikap para sa pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkikilala sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya sa mundo, naway patuloy na lumago sa paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat isa sa atin, naway mapanatili ang Espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso, nang sa gayon, tayo ay maging tagapaghasik ng kapayapaan sa ating paligid sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat sa buong isang taon, naway lumapit kay Maria upang sa kanyang pag-akay ay higit tayong makalapit sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang mga biyayang ating kinakailangan. Panginoon na aming Diyos, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mong ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan, kagalakan para sa aming lahat. Panatilihin mong nagkakaisa ang aming mga pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap sa nasimulan mo sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at Amen. magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. Maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo ang pinagmumulan ng pagpapala, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan na nagmumula lamang kay Jesus. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.